Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Bigyan po natin ng isang malakas na palakpak ang ating Panginoon. Purihin ng Diyos. Ayan po. Isang magandang umaga po sa ating lahat at meron ba tayong ngayon? Wala tayong online? Meron. Ayan. At magandang umaga rin po sa ating mga online listener. Purihin po ang Panginoon sapagkat minsan pa ay pinatunayan ng Diyos sa atin na ang Diyos ang tunay na Diyos na buhay na dumidinig ng ating mga panalangin. Purihin po ang Diyos. Kagabi lang po nakita niyo naman yung lakas ng ulan na sabi nga po halos hindi kami makauwi dahil malakas ang ulan. Bukod po yun sa traffic Pero salamat sa Diyos dahil dininig ng ating Panginoon ang mga panalangin natin na magkaroon ng maaliwalas na panahon sa araw ng bukas. Kasi kadalasan po yung panahon ang nagiging dahilan, no? Para tayo po ay hindi makadalo sa kanyang gawain. Pero salamat din sa mga kapatiran na despite of the weather at yung mga traffic na yan, pero sila po ay patuloy na nakikiisa para po sa gawain ng iglesyang ito. Dahil sa sobrang traffic, meron po tayong mga kapatiran from Kamuning, hindi na po umabot dito. Na-stuck na po sila doon sa may Doña Carmen kagabi. Pero naniniwala naman po tayo that God honors the desire of our heart. Nakikita yun ng Panginoon, kaya sabi nga po natin, hindi yan mababaliwala. Sige po, deserve po ng ating Panginoon na ang ating mga malakas na palakpak. Purihin ng Diyos at salamat din sa Panginoon sa pagdinig dahil meron po tayong mga kapatiran na muli nating nakikita ngayon. Kaya purihin po ang Diyos. At sa ating pong pag-aaral ngayon, tayo po ay nagpapatuloy doon po sa ating aralin regarding doon po sa living the vision. Na dapat po, lugi po pala ako kasi kahit na nandito ako, hindi ko mabasa. Hindi ko pa rin kayang basahin yan. Pero salamat pa rin po sa Panginoon sa taglay na binibigay niyang kalakasan, bagamat medyo mahirap, pero sabi nga po natin, if you have the desire para gawin ang mga bagay-bagay, magagawa po natin. Kaya purihin po ang Diyos. Hallelujah. At nung nakaraan, nakita naman po natin kung paano na dapat ang isang iglesia ay meron pong vision, mayroong pangitain. Kasi when we say vision, it is more than a dream. It is more than sabi nga po natin na panaginip lang ito. Kasi most likely when we say vision, it's a God-given vision. At ang lagi pinag-aaralan po natin dito, ito po pag pinag-usapan po natin yung salitang vision, meron pong supernatural divine intervention ng Panginoon. Hindi po ito ay katang-isip lamang ng mga leaders ng iglesia, so ito ang vision. Hindi po ganun, kundi lagi nandun po yung direksyon coming from God. So, katulad nga po ng ating tema ng ating pag-aaral ngayon, tayo po ay ibinabalik ng Panginoon. Ano ba yung mission and vision ng iglesyang ito nung ito po ay itinatag? No? So dapat balikan po natin, tingnan po natin, sabi nga, we should live by the vision. Kasi at times, dumarating po tayo dahil sa masyado na po tayong naging complacent, nawawala po tayo. Right? Pero sabi nga po natin, sa pag-aaral natin ngayon, kasi katulad nung, asan na yung aking, katulad nung nakaraan, ano po ba yung pinag-aralan natin nung nakaraan? Ano po yon? Yung nakaraang linggo lang. Ayan, so sabi nga po, meron ano po doon, yung vision doer. Nabasa po natin at nakita natin yung mga gantimpala. Particularly, ito po ay pinakita doon po sa buhay ni Abraham. Ngayong umaga, ano kaya po yung makikita natin? Ano po yung dapat na pagpapatuloy? No, we're not just only a vision doer, kundi again, sabi nga po natin, as we continue yung ating pong pag-aaral, ano po ba yung pag-aaralan natin? Kayo po ay aking inaanyayahan, basahin po natin, saan po tayo dinako ng ating Panginoon sa ating pag-aaral ngayong umaga. Tayo pong lahat ay tumayo at basahin po natin. Tayo po ay dinala doon sa Galatians
6:4. Hindi, 6:4 ba yan? Hindi, kapatid. Gali 6:9. Yan. 6:9. Pero tama naman po yung ano. Tama naman po kasi sabi niya. Sabi po dyan sa English, let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Sabi po dun sa Tagalog, kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Purihin po ang salita ng Diyos, amang banal at makapangyarihan sa lahat. At sa Santong Espiritu na nasa sa amin. Marami pong salamat, O Lord, sa umagang ito. Salamat po, O Diyos, sa panahon, O God, na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat din po, O Diyos, sa bawat buhay na narito. Panginoon, Lord, na pinaunlakan, O Diyos, ang iyo pong paanyaya na ikaw at kami ay magsama-sama sa iyong sanktuaryo upang ikaw ay aming sambahin, pasalamatan, Panginoon, at bigyan ng kaluwalhatian. Salamat, Panginoon. At sa amin pong pag-aaral, dalangin po namin, O Diyos, muli ang pakikipisan ng iyong Santong Espiritu sa bawat isa sa amin. Panginoon, hindi ang aking tinig ang marinig, kundi ang tinig mo lamang, Panginoon. At sa amin pong pagpapatuloy, dalangin po namin, O God, na makita mo ang bawat isa ay patuloy na gumagawa, Panginoon, upang iyo pong kalugdan kami, Panginoon. At dalangin po namin, O God, that in your perfect timing, Panginoon, sa aming pong pagharap sa iyo. Kami po, Panginoon, ay makakasaludo ng harapan with gladness in our heart sapagkat alam po namin, Panginoon, dahil sa biyaya mo, kami ay nanatili upang ipagpatuloy ang gawaing pinagkatiwala nyo sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat at ito po yung aming samot dalangin sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Ayan, sabi nga po natin, dito po sa note ko, we are not only a vision doer, hindi lamang po tayo tagagawa doon sa vision, but most importantly, we are to be a vision keeper. Kailangan po natin, when we say vision keeper, meaning we have to maintain, no? Yung vision. Kasi it could be, mga kapatid, na tayo po ay gumagawa. Pero hindi na po natin nasusustain. Hindi na po natin, at times, hindi na po tayo naka-align doon sa vision. Kaya ang inaano nga po natin, kasi remember, ang sabi doon sa narinig natin kay Pastor Mark nung nakaraan, ang gantimpala, may gantimpala sa mga, sabi nga, vision doer. May gantimpala. Pero sa ating pong pag-aaralan ngayon, tingnan natin, ano po ba yung dapat nating makita doon sa gantimpala? Kasi again, sabi nga po natin, when we are doing our journal, di ba, ano po, sino po yung mga ano dyan, yung mga bago, na meron pong MPEC 1 na tinatawag, ano pong sinasabi doon? Message. Yung P? Promise. Yung, ano ba? C? Command. Oh, yung merong W? Warning and application. So hindi po lamang message and promise. Meron pong doon sinabi yung command. May mga warning. Pero higit sa lahat yung application, mga kapatid. Kasi most of the time lagi tayong kinukuha natin yung promise. Pero hindi natin nakikita yung kaakibat na command. Yung kailangan dapat nating gawin. Kasi lagi pong may ganun. Meron po tayong nararapat na gawin. No? Hindi, it doesn't mean na yung ginagawa natin, yung magliligtas sa atin. Hindi po yon. Ang sinasabi po natin, yung sa mga ginagawa natin dahil tayo'y ligtas na, meron pong gantimpala na binibigay ang Diyos. No? Ayon po doon sa binasa natin. Ayan, katulad nga po, nung sinabi ko kanina, we are not just only a vision doer, but we should be a vision keeper. Pinapangalagaan, pinapanatili natin yung pagsasagawa ng vision. Kasi there will be a time na posible po tayong ma-swift away. Yan po yung pero baka mapunta tayo doon, sa kabila. Kaya we need to see, or we should, sabi nga po natin, see to it that our vision and
yung ginagawa natin is always aligned doon sa vision ng ating iglesia. Amen? Kaya magpatuloy tayo mga kapatid. Again, sabi nga in the book of Proverbs, sinabi ni King Solomon na which I know, I discuss po sa atin ito ni Pastor Chess, yung first, na siya ang nagsalita, na sabi nga, people perish without a vision. Alam niyo po si King Solomon po ang nagsabi niyon. And when we say King Solomon, talagang full of wisdom yan. At siya mismo, a person who is full of wisdom, sinabi niya na kung ang tao ay walang vision, sabi niya ito ay meaningless. People perish, sabi niya. So meaning, ang buhay natin walang kapakinabangan. Meaningless, mga kapatid. At habang ginagawa ko nga po ito kagabi, nag-ano po ako, sabi ko, naano ko po yung, bago ko po na yung balita na, remember, yung flood control, ngayon, di ba? Kanya-kanya sila may mga kanya-kanya silang ganap na, sabi nga, yung mga proponents ng bawat isa. Diba? Pero tinitignan ko, sabi ko, ang vision is like also, sabi nga, construction, building, wag na po natin gamitin yung flood control kasi nakakaano na no? Pero sabi ko nga, bilang isang Pilipino, isingit ko lang, kung nakikita ko yung mga parang ang sarap sumama. Hindi ibig sabihin na pag ikaw po ay sumasama sa rally, depende po kasi yan it's not, hindi po lahat ng rally is a form of rebellion. No? Gusto ko lamang po itong i-clear. Hindi po lahat is a form of rebellion, do kadalasan. Pero may mga pagkakataon na tayo bilang Pilipino, kailangan na rin nating kumilos. Kaya sabi ko nga, susuportahan ko yung mga estudyante. Sabi ko, if I only have the time, gagawin ko rin. Para ipakipaglaban natin ang ating bansa. Walang ibang magmamahal sa bansa natin, walang ibang magtatanggol sa bansa natin, kundi tayo. Singit lang kapatid, mga kapatid, kasi napapanahon yun. No? At again, sabi ko nga, yan ang isa sa mga kasama sa panalangin. Mabuti rin somehow na na-expose yung mga ganyan. Kasi nagiging marubdob po tayo ngayon sa pananalangin para po sa ating bansa. Amen? Kasi biblical naman po yun. At yun nga, sabi ko doon sa yung vision, ito yung plano. Right? Ito yung plano. Yun yung plano, sabi niya, tayo nasa atin ng pagpaplano, ngunit ang katagumpayan ay sa Panginoon. Pero doon sa pagpaplano natin, dapat meron pong gumawa. May kumilos po, ayan po yung mga laborer, yung mga gumagawa. Right? Pero sino ang pinaka-main doon para masustain? Para maisagawa, para makumpleto, para pag dumating yung may-ari, sasabihin niya, well done. And good, my faithful servant. So sa ating maaaring yung may-ari, hindi sasabihin yun. Pero yung engineer, sa kanya rin po yun, to sustain, magawa yung according doon sa plano. But again, sabi nga po natin, dapat yung sustaining of the yung pagpapatupad para makita yung totoong plano ay hindi lamang nasa engineer. Yes, sa kanya yung, sabi nga po natin, yung leadership. Pero even as the doer, ay pwedeng makasama ng engineer to see to it na yung vision, na yung plano ay maisagawa. Sundan po natin. Kaya huwag niyo sabihin na, ay, kila pastor lang yan kasi sabi engineer daw ang mag-maintain. Meron po kasi kailangang leader, pero it doesn't mean na yung mga pastor lang ang mag-maintain. Lahat po tayo ay may kanya-kanya po tayong bahagi doon po sa vision and mission na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Tignan mo sila, may kanya-kanya silang bahagi. Hindi ko nga pag-sabi, kasi si Vico Soto daw, tinignan niya, binili niya isa-isa, gaano karami yung pera. Pero sabi nga natin, ikaw lang o Diyos, sapat na. They may gain the wealth of this world ng Pilipinas, pero if we have God, sapat na po yun. Sapat na po yun, makakatayo po tayo ng marangal. Una sa tao, ngunit higit sa lahat, makakaharap po tayo sa Diyos ng may marangal at malinis na puso. Amen? Ayun po, so sa ating pong pagpapatuloy ngayon, ang sinasabi po natin
we must be a vision keeper. At paano po ba natin yon gagawin? Paano po ba natin ito isa sa katuparan? Hallelujah. Ayan po. How to stay as a vision keeper. Number 1, anong sabi dito? Walang susuko. Walang susuko. Sabi mo sa katabi mo. Walang susuko. Walang susuko. Walang susuko. Feeling ko po kasi nasa rally na ako. Pero hindi po. Totoo po yun. Ayun po yung sabi. Walang susuko. Ang sabi dito sa Galatians, kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Let us not become weary in doing good. So meaning, bakit ba kadalasan sumusuko ang isang tao? Dahil siya ay napapagod. Kaya letter A, mga kapatid, anong sabi dito? Huwag mapagod. May kanta yun, di ba? Huwag, hindi ko alam, pero huwag kang mapagod. Oh, yun, di ba? Yun lang alam ko. Pero yun po yung katotohanan, huwag tayong mapagod, mga kapatid. Kadalasan ang nagpapasuko sa atin ay ang pagod. Wala pong masama doon. Hindi po natin ini-invalidate na ikaw ay napapagod. Kasi totoo, may physical tayong katawan. At pag-uusapan natin yan, lahat ho yan, merong posibleng pagod. Anong unang makikita natin pag sinabi po nating pagod? Katawan. Tama? Physically, napapagod ang ating katawan. Napapagod na ako sa church na yan eh. Pupunta kami Wednesday. Ang lakas-lakas ng ulan, ng traffic. Tapos Wednesday, meron na namang Saturday. Tapos Saturday, sabi niya, kwento ni Sister Nerissa, saan ka na naman pupunta? Pupunta sa church. Kagagaling mo lang sa church kagabi. Punta ka na naman sa church. Diba? Naku, tutusin, pwede naman tayong manalangin sa loob ng bahay. Pero ngayon sabi ko nga, salamat din kay Pastor Mark dahil sabi niya doon sa narinig natin. Of course, salamat sa Diyos. Dahil yung sinasabi ni Pastor Mark dito, ito ay ayon sa prinsipyo ng Biblia na manalangin lang tayo. Magpatuloy lang sa panalangin kasi yun ang ginawa nila. Nagpatuloy sila sa pananalangin and 3,000 and every day, sabi niya, napakaraming kaluluwa ang nadadagdag. Pero naniniwala po ako, bago po tayo makawin ng mga panibagong kaluluwa, we need to win first yung mga dati na nating nakasama. Sabay-sabay natin yan. No? Wag na, doon tayo sa mga bago, wag na, hindi, mga kapatid. Wag tayong susuko, wag tayong mapagod. No? Wag tayong mapagod. Dahil sabi nga po natin, yung pagod ng katawan, tulog mo yan. No, ipahinga mo yan. Merong kapahingahan. Yun ang ano natin, napapagod na ako. Pero wag po tayong mag-alala. Kung tayo ay physically pagod na, physically tired, ang sabi ng Diyos, anong sabi ng Panginoon? Yung Psalm 23, sabi nga, pag ang Diyos ang ating pastol, sabi niya, hindi ko po gaanong I shall not want, and sabi niya, He makes me lie down in a green pasture. Na-imagine mo yun? Parang, sa iba parang ano yun, pero ang sarap kaya nun, yung kapahingahan ang sinasabi dito ng Panginoon. Yung complete rest ang sinasabi ng Panginoon. Hindi naman po ibig sabihin mamatay ka. Ibig sabihin yung rest na with payapa ka. Mayroon po kasi nagpapahinga pero restless. Pero ang pag sinabi ng Diyos na ang kapayapaan ay makikita natin doon sa Kanya, no, doon sa himlayan ng Diyos, naniniwala po tayo, it's a total and complete rest. Nagpapahinga ka kasi mga kapatid, maaari kang nagpapahinga pero hindi ka makapahinga dahil hindi ka makatulog. Ang dami mong inaalala, ang dami mong mga worries, ang daming mga pinapakita sa iyo ng kaaway para ikaw ay hindi makapagpahinga. Pero sa Panginoon, pag sinabi ng Lord na bibigyan niya tayo ng kapahingahan, makakatulog po tayo ng payapa. Amen? Kaya sabi, huwag kang mapagod physically. Alam yun ng Diyos. Hindi pwedeng ano yan ng Diyos na
hindi alam ng Panginoon, napapagod tayo. Pero again, sabi niya, huwag kang mapagod sapagkat ang pagod ng katawan ay kaya kang bigyan ng kapayapaan ng Diyos. Kaya kang bigyan ng kapahingahan ng Diyos. Amen? So ano pa? Ano pa yung mga nakikita natin? Kung pag pinag-uusapan ang kapaguran, financial, linggo-linggo na lang, ito na po yung pangalawa nating gawain, ang pagbibigay sa Panginoon. Baka kinapapaguran na natin yun. Pagbibigay pa, wala na nga kaming pangkain mamayang gabi. Magbibigay pa, wala na nga pamasahe yung mga anak ko bukas. Di ba dapat ang Diyos ang nagbibigay sa akin? Pero bakit ako yung nagbibigay sa Kanya? Pagod na ako sa pagbibigay na yan. Pero remember mga kapatid, we cannot outgive God. Hindi natin pwedeng mas mahigit yung may bibigay natin sa Panginoon. Hindi ganun. Dahil ang Diyos, sabi nga po natin, yung lakas natin ay mula sa Panginoon. Katulad nga po nung sinabi doon po sa pinag-aralan natin last week, hindi mabibilang ang biyaya ng Diyos. Hindi mabibilang ang pwedeng ipagkaloob sa iyo ng Diyos. At higit sa lahat, ang Diyos kung ikay pagkakalooban niya, hindi niya kailangan ng something. Kasi sabi niya, from nothing, God can make into something. And sabi niya, from nothing, God can make into everything. Tama. Yun yung sinabi ng Panginoon, mga kapatid. Kaya wag tayong matakot. Wag tayong matakot, wag tayong mapagod, magbigay sa Diyos. Dahil ang Diyos, siya ay, sabi nga po natin, galante ang ating Panginoon. At pag ang Diyos ang nagbigay, hindi lamang iyang financial ang kayang ibigay sa iyo ng Lord. Remember, our God is not only our Jehovah Jireh, He is our Jehovah Rapha. He is our banner. Siya ay yung ating tanggulan. Anumang sitwasyon ng buhay mo, sabi, hindi nalilimitahan ng Diyos sa financial ang kanyang biyaya. Ang gantimpala ng Diyos ay hindi limitado sa financial. Mga kapatid, kaya kung ikaw ay napapagod na sa pagbibigay sa Diyos, wag mong hintayin ang Diyos ang mapagod magbigay sa iyo. Mas nakakatakot yun. Dahil remember, ang bawat segundo ng hininga mo ay mula sa Diyos. Yung trabaho na tinatangkilik mo mula sa Diyos. Yung lakas mo, kaya ka nakakapagtrabaho, ay mula sa Diyos. Kaya mga kapatid, it's always a reminder for us na wag po natin pagdamutan ang ating Diyos. Kung nasa estado tayo ng ganun ngayon, ang Diyos ay nire-remind tayo today, it's not too late para iayos ang ating financial na pagbibigay sa ating Panginoon. Ayan. Pero mga kapatid, again, sabi nga po natin, ang pagbibigay sa Diyos ay hindi limitado sa Kanya na dapat siya lang yung bigyan natin. Kasi, yung iba kasi, parang ang thinking nila, once na nagbigay sila sa Diyos, okay na ako. Kasi di ba, ang ano naman requirement sa atin ng Diyos is 10% or more. Kasi yung offering pa natin, nasa sa iyo yun. Pero ang Diyos is always, again, sabi nga po natin, ay meron din po, ina-account din tayo dun sa Diyos, dun sa remaining natin. Hindi pwede yung, okay na ako, binigay ko naman na yung 10%, bulsa ko na to lahat. Merong nangangailangan na talagang makikita mo naman, mag-gauge naman natin kung ang nangangailangan talaga. Tapos meron kang tago-tagong dyan. Hindi po masama ang magbigay. Kasi ang maaari sabihin mo ay, nagbigay naman na ako sa Panginoon. Talaga ba? Remember, 10% di ka nagbigay sa Panginoon. Yun ay takda para sa Panginoon talaga. Doon sa 10%, actually, wala ka pang binibigay. Kaya ang sinasabi ko, mga kapatid, wag po natin pagdamutan ng Diyos. Wag po natin sabihin, pagod na akong magbigay sa Diyos. Nakakalungkot naman. Talaga ba? Napapagod ka na. Sabi ko kaya sa Diyos, mapagod siyang magbigay ng hininga mo. Diba? Kasi it could be.
Diba? Kaya again, sabi nga natin, huwag tayong mapagod sa pagbibigay sa Panginoon. Huwag tayong mapagod sa pagbibigay sa ating mga kapatiran kung kinakailangan, kung nangangailangan at meron naman tayo. Kasi everything na ginagawa natin, doon sa natitirang portion ng pera natin, still we need to account it to the Lord. Accountable pa rin tayo sa Lord kung paano po natin yan gamitin. Hindi lang ang Diyos ay mahalaga sa Kanya yung binibigay natin sa Kanya. Mahalaga pa rin sa Panginoon kung anong ginagawa mo doon sa natitira. Mga kapatid, kaya napakahalaga. So again, sabi nga, wag po tayong mapagod physically, wag po tayong mapagod emotionally, financially, at ang sumunod, emotional. Papagod na ako, Lord. Bakit? Bakit ka napapagod? Dahil sa mga pagdududa mo, dahil marahil sa sitwasyon mo, na nahihirapan ka, na hindi ka aya-aya ang sitwasyon mo. So emotionally pagod ka na at nagsasabi ka, Lord, pagod na talaga ako, hindi ko maintindihan. Bakit yung problema ko hindi pa natatapos, andyan na naman. Overlapping. Sabi ko nga, lagi yung naririnig sa akin, parang sinulid na buhol-buhol ang problema na ang hirap ng ayusin. Baka naman kasi sinusolo mo ang pag-aayos, kaya ayun, nahihirapan ka. E ang sabi ng Diyos ang dapat kasama natin. Kasi Jesus is our helper. Amen. Kaya ka napapagod emotionally. Namatayan ka ng mahal sa buhay, nawalan ka ng kabuhayan, natanggal ka sa trabaho. Normal po yun, pero ibig sabihin, wag mong gamitin yan o wag kang magpagamit sa dinidikta ng kaaway na pagod ka na. Emotionally, wag ka nang pumunta sa church. Wala namang nakakaunawa sa iyo, wala nga nangumusta sa iyo sa nararamdaman mo. Kasi yun yung mga reason kung bakit tayo napapagod. Masyado nating at times ine-entertain yung dikta ng kaaway. Pero again, mga kapatid, ang Diyos natin, hindi lamang yung physical na katawan ang kaya niyang bigyan tayo ng kapayapaan, even our emotions. Remember, the Holy Spirit is the comforter. He gonna comfort you kung kinakailangan at kung tayo ay tatawag sa Kanya. Wala po yan, yung mga pabebe, paimong-imo po natin nga, hindi po makakatulong. Kung kinakailangan mong umiyak, sige, iyak. Pero hindi ibig sabihin, titigil ka na. Mas masarap pong umiyak sa Panginoon. Totoo po yun. Nung nakaraan lang, parang ako po ay, alam yun ni Sharina, emotionally, ako. Tapos, sabi ko, pagkatapos sige, matutulog na ako. Kasi sabi ko, pero yun po yung aking laging kesa makapagmura ka, magalit ka sa isang tao. Kasi sabi nga, once na nagalit ka na magiging hatred, magiging curse na rin sa'yo ang galit. Kaya mas mabuting ilapit, idulog mo yan sa Panginoon, iiyak mo yan sa Panginoon. Sabihin mo lagi, Lord, ikaw ang aking kakampi. Lord, ikaw yung aking tanggulan. Ako yun po yung inaano ko, ikaw Lord ang aking tanggulan. Nakikita mo, walang lingid sa'yo. Kung yun ang pananaw niya, sige Lord. Pero wag mo pahintulutan na yung puso ko ay magkaroon ng galit towards that person. Kasi ayoko nang may galit. Ayoko nang may kagalit. Kasi hindi makabubuti sa atin yun. Hindi rin makabubuti na yung iba kasi pag nagalit, sana wala na lang, di ba? You are cursing that person. At sabi nga, every curse na ginagawa natin, it could be na tayo rin ay nakakurse. Kaya, it's better na kung ikaw ay pagod na, nahihirapan ka na dahil sa sitwasyon, meron po tayong Diyos na malalapitan. Meron po tayong Diyos na masasandigan. Meron po tayong Diyos na kakampi sa lahat ng struggle natin sa buhay. Yes, you can confide to a friend. Pero kasi ang friend natin minsan, hindi yan available, hindi yan kaagad-agad nakokontak. Pero ang easily access talaga, walang iba kundi ang ating Panginoon. Wala pong iba. Kaya dapat, bago mo nga yun sa kaibigan, dapat nailatag mo na sa Diyos. Pag tayong mapagod emotionally, kapatid, anuman yung sitwasyon natin, dahil hindi yan makabubuti sa atin.
Ang kailangan natin, lagi lamang pong itong idulog sa Diyos ang bawat struggle, yung emotions natin, yung mga doubts natin. Wala pong masama magtanong sa Lord. Wala pong masama. Sabi nga, matutuwa ang Diyos kung ikaw magtatanong, Panginoon, bakit ba nangyayari ito? Hindi pa lang ano. It could be. Pero sabi nga, laging ito ay nasa kung ano ang nilalaman ng puso mo. May pagtatanong that you are in a state of rebellion, pero may pagtatanong na gusto mo lang malaman, na yung inilalabas mo lang yung nilalaman ng puso mo sa Panginoon, at tayo rin po ay nandoon yung ating pong, we are in a state of being receptive doon sa sasabihin ng Diyos. Kasi at times, merong pagkakataon na pinakikita na yan ng Diyos kasi merong inaayos sa iyo ang Diyos. Ngayon, kung merong kang maayos na puso na nagtatanong sa Diyos, may sasagot ang Diyos at yung puso mo ay magiging receptive doon sa tugod ng Diyos. But if you have a rebellious heart sa pagtatanong, hindi mo maririnig ang Diyos. Ang maririnig mo ang dikta ng kaaway. At yun po yung wag po nating i-entertain, mga kapatid. Kaya sabi po natin, wag po tayong mapagod emotionally. Kasi once we are tired emotionally, doon po na-form yung rebellion. So ang kailangan po natin ay dumulog sa Diyos, itanong sa Diyos, ano yung sinasabi ng Diyos patungkol sa sitwasyon natin. Alright? So ano pa po? Lastly, napapagod ka spiritually. It could be napapagod ka spiritually, mga kapatid. Marami sa atin kung bakit tayo po ay napapagod kasi we are spiritually drained. Pero ang tanong, bakit ka ba spiritually drained? Kasi ang mga bagay na nai-enjoy natin, na nagiging masaya tayo kung merong po tayong, sabi nga po natin, tamang relasyon sa pinaggagawan natin ng bagay na ito. Nasusundan nyo? Nakakapagod ba magmahal ng mga anak? Hindi. Pero ang katotohanan, nakakapagod kung iisipin mo. Pero hindi ka napapagod dahil mahal mo yung tao, mahal mo yung anak mo, mahal mo yung asawa mo. So hindi mo na i-entertain ang pagod. Kaya ka napapagod at times kasi wala ka ng tamang relasyon at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Nagiging spiritually drained ka na. Nasundan po natin. Sabi niya, huwag kang mapagod. Yan yung mga bagay na nagbibigay ng kapaguran sa atin. At sabi niya, doon sa binasa po natin, kaya huwag tayong mapagod saan daw? Sa paggawa ng mabuti. Kasi, doon sabihin natin, sapagkat ang paggawa ng mabuti ay isang pribilehiyo. It is a privilege para gumawa ng mabuti. Kasi ang sabi niya po doon, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Natingnan po natin yung Mateo 5 verse 16. Pakiano lang po dyan. Ano ang sabi? Basahin po natin sabay-sabay. Sabi niya, sabi niya, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagan ng inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Right? Sabi niya, mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. So doon sa encouragement na tayo ay gumawa ng mabuti, katulad ng sinasabi ko kanina, hindi po ito yung magdadala sa atin ng sa kaligtasan. Kasi ang totoong kaligtasan ay ang pagtanggap lamang sa Panginoon. At yung paggawa ng mabuti ay bunga ng ating kaligtasan. At kaya po nating sinasabi na it is a privilege kasi sabi nga, pag nakita ng paligid natin na tayo ay gumagawa ng mabuti, papupurihan ang ating amang nasa langit. Amen? So, you are, sabi nga po natin,
Dahil sa ginagawa nating mabuti, nakikita nila ang Diyos sa pamamagitan natin, kaya nabibigyan ng kapurihan ang ating Panginoon. Tignan mo yan ganun lang, tignan remember Pastor Frank, noong mga panahon na may sakit siya, naka-wheelchair siya, binibit-bit siya. So do you think discouragement sa mga nakakakita? Somehow siguro sa iba, pero ang dami kong narinig na, tignan mo siya nga, sabi niya may sakit na, binubuhat na, pero nakikita pa rin natin na dumadalo sa gawain ng Diyos. Diba? So makikita natin napapapurihan ang ating Panginoon dahil sa ginagawa nating kabutihan. We set an example to the people. We set an example to the both believers and unbelievers, mga kapatid. And that is a privilege. At minsan nakala nyo yung mga tao, kaya at times ay pinipersecute tayo dahil naiinggit sila sa kalagayan natin. Dahil sila gusto nilang mabago, gusto rin nilang marating yung state na meron tayo kung saan kahit ang daming problema, nakakaramdam tayo ng kapayapaan. Pero sila hindi nila magawa yun. Kaya at times gusto rin nila na tayo ay nasa sitwasyon nila, pero hindi nila magawa. Hindi nila magawa. Dahil hindi magagawa po nila. Iba lang ang priority nila. Iba lang ang focus nila. Kasi alam natin, naririnig nila kung paano natin binibigay o sinasabi ang ebanghelyo ng Diyos. Kaya lang, because of peer pressure, dito po naniniwala tayo, kaya ang church, mahirap sa church ang magkaroon ng miyembro sa paligid niya. Mahirap. Kasi doon sabi nga po natin, pressure. Yan na si Hallelujah, praise the Lord. Tapos pag nag-away, nagkaroon ng naggalit, akala ko ba Hallelujah, praise the Lord dyan? Bakit ganyan? Again, sabi nga natin, hindi porke Kristiyano ka, hindi ka na maaaring magalit. Pwede kang magalit, huwag ka lang magkasala. Well, ibang po yun, dahil sinabi ko naman po sa inyo yan nung nakaraan. So mga kapatid, sabi nga po natin, it is always a privilege na tayo po ay gumawa ng mabuti. Kasi sabi nga po natin, nabibigyan ng kapurihan ang ating amang nasa langit. Hindi lang yon. Maging ang ating Panginoong Jesus, nung nandito siya sa lupa, He set an example kung paano po gumawa ng mabuti doon sa gitna ng mundo na punong-puno ng kaguluhan. Nagawa niya. Magulo noong mga panahon nila. Kala mo ngayon lang, magulo din. Kasi imagine mo, unang tumutuligsa sa kanya ay sabi nga nila, mga Kristiyano, mga pinili niya, mga Israelites, mga Jewish people. Pero ang ating Panginoon ay nanatiling nagpakita ng isang ehemplo sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. At katulad ng sinabi ko, merong 2 account lang doon sa Bible na nagalit ang ating Panginoon. Pero hindi siya nagkasala. So dapat kung sino yung master natin, ganun din yung kanyang mga servants. And we are the servants of Jesus. We are the servants of God. Kaya marapat lang na tayo ay hindi mapagod sa paggawa ng mabuti. Hindi po nakakapagod ang gumawa ng mabuti. Minsan, sabi nga po natin, ayan kasi, ginawa mo na ng mabuti, ganyan na ang ano pang sinukli sa'yo. Nakatingin po tayo kasi doon sa kung ano yung ginawa natin, dapat tayo ay ang tawag nun? Masuklian. Pero mga kapatid, hindi lahat ng tao dito ay kayang suklian ang mga bagay na binibigay natin. Hindi lahat kayang suklian. Kaya kung mag-aantay ka ng sukli mula sa tao, mabibiko ka, posible kang mabigo. Kasi merong mga tao na ingrata, sabi nga po natin, na walang utang na loob, di ba ganun siya sabi natin? Pero still, it doesn't mean na kailangan mong maging harsh dun sa taong yun dahil hindi ka sinuklian. Dahil remember, ang mga bagay na ginagawa natin ito para sa Panginoon. Dahil pag ito ay ginawa mo sa tao, mabibigo ka. Pero lahat ng mga bagay na ginagawa natin, sabi nga po
para sa Diyos, ito ay hindi mababaliwala. Masusuklian, yan ng Diyos. At hindi lamang basta sukli, but it will richly rewarded. Right? So, wag po tayong magsawa sa paggawa ng mabuti dahil mismo ang ating Panginoon ay hindi po napagod sa paggawa ng mabuti sa akin at sa inyo. Hallelujah. At next, ano po yung makikita natin? Number 2, sabi nga natin kanina, huwag mapagod. Number 2, sabi niya, basahin niyo po na sabay-sabay. There is a danger. Hindi naman sasabihin, kaya sinabi ng Diyos, sabi ko nga, hirap mag-ano ngayon, dahil doon sa ni Pastor Dave. Pero again, sabi niya, kahit kung titignan mo dyan, wala kang makikita na may panganib. Pero kaya sinasabi ng Diyos na kailangan natin gumawa ng mabuti because there is a danger. Pag hindi po tayo, tinigil po natin paggawa ng mabuti. There is a danger, mga kapatid. Kasi kung basahin natin, Malakias 1:12-13, basahin niyo po na sabay-sabay. Sabi nga dyan, alam niyo po ba kung sino ang kausap ng Panginoon ng panahon na yan? Alam niyo po ba kung sino? Mga pare. Mga pare ang kausap niya. Kaya ang sabi niya, ngunit dinudungisan niyo ang pangalan ko tuwing sinasabi niyo na walang kabuluhan ang aking altar at tuwing naghahandog kayo doon ng mga pagkaing walang halaga. Sinasabi ninyong nakakapagod na ang lahat ng ito at iniismiran pa ninyo ako. So yan po yun, yung pinagsabihan, sabi ko nga, mga pare, so meaning mga servant of God. Pero bakit ganito ang sinasabi ng Panginoon? So you see the danger? Kasi even tayo, mga lingkod ng Diyos, even tayo mga believers, ay posibleng makagawa tayo ng ganyan. Why? Ito po yung ritualism na lamang. No, kasi kailangan po nilang maghandog ng mga panahon na yon. Pero yes, makikita mo sila naghahandog lagi. Pero napapagod na po sila sa paghahandog. At hindi lamang napapagod sa paghahandog, it could be meron po silang murmuring spirit. Habang nagdadala siguro sila doon sa altar, bubulong pa, nakakapagod na to, lagi na lang ganito, pwede na ito, kahit na may mga bangas-bangas ng di ba? So hindi mo na binibigay yung nararapat, yung tama sa harapan ng Diyos. Bakit? Napapagod ka. So there's a danger sa akala mo, gumagawa ka pa ng mabuti kasi yung ginagawa mo, sa tingin mo, mabuti yun eh. Naghahandog ka eh. Nagbibigay ka, nagpupunta ka, lagi na lang ganito, umuulan na, pagod na ako, sakit na mga paa ko, namamanas pa nga yung paa ko. Pero sige, punta ka. May panganib mga kapatid, kasi nagkakaroon tayo ng murmuring spirit. Hindi tayo nagkakaroon na ng spirit of love sa Panginoon, kundi murmuring spirit na. Ang dami na natin, tayo yung mga mga reclamites na tayo. Ang dami na nating reklamo. At pag yun ang ginawa natin, kasi prior to that, doon sa binasa po natin, kung titignan po natin doon sa Galatians 6:9, ang sabi po doon sa Galatians 6:7, God cannot be mocked. Hindi po natin madadaya ang Diyos. Na sabi niya, you shall reap what you sow. At ang sabi doon, kung ang pinapakain mo ay ang espiritu ng laman, ito ay mabubulok. Kasi sabi ang mabubulok. So the danger, mga kapatid, akala natin nagpapakain pa tayo ng spirito natin. Dahil gumagawa tayo para sa Diyos. Pero hindi na tama yung nasa ng puso natin. Ang inaano na natin, yung rebellious heart natin. So napapakain na natin yung spirito ng laman.
At ang sabi, ang espiritu ng laman, pag pinakain mo ang espiritu ng laman, lahat yan mabubulok. Lahat yan masisira. So when you say nabubulok, mabaho yan. Hindi yan kaaya-aya. At yun yung danger. Yun yung danger. Kasi sabi nga po natin, pag tayo ay nag-stop na sa paggawa ng mabuti, sa paggawa without love, nagkakaroon na po tayo ng burden sa ministry. Sa halip na ini-enjoy natin ang pagpunta sa church, hindi na. Nagiging burden na ang pagpunta sa church. Nakakalungkot yun. Dahil pagka-burden na ang ginagawa mo, mapapagod ka talaga. Wala na ang kagalakan sa puso mo. Pero kung ang kagalakan ay laging nandyan, mapapagod ka ba? Hindi. At lagi mong iisipin na ito ay ginagawa mo para sa Panginoon. Mahihiya ka ba sa ginagawa mo? Hindi. Dahil ginagawa mo ito, dahil mahal mo ang Panginoon. Alam niyo po, hindi lang pero just lang, yung asawa ko po noon, pagka Valentine's Day, meron pong, hindi po ako magse-celebrate ng Valentine's na wala pong bulaklak, wala pong chocolate. Tapos minsan tinanong ko siya kasi, di ba, bit-bit niya sa jeep, bit-bit niya sa ano. Ang sabi ko sa kanya, hindi ka nahihiya pag bit-bit mo yan? Sabi niya, ba't ako mahihiya? Diba? Sabi niya, ba't ako mahihiya? Para naman sa'yo to. Pero pag sabi niya, para sa'yo, ba't niya ito ginagawa? Dahil mahal ako ng asawa ko. Parang gano'n. So same thing with God. Kung sa tingin natin, ang mag-evangelize dyan, kahiya-hiya. Dahil, ano ba naman yan? May mga placard pang bit-bit. May pa flyers pa. Yung iba, nakakahiya sa kanila yun. Pero tayo, mahihiya tayo kung ginagawa natin ito out of nothing. Pero remember, ginagawa natin ito to please the Lord. Ginagawa natin ito to obey the Lord. Amen? Kasi yun ang sabi ng Panginoon. Mabuti ang ginagawa natin, kaya hindi po natin ito dapat ikahiya. Kasi mga kapatid, sabi nga po natin, ang isang danger sa hindi paggawa ng mabubuting bagay, we could lose the vision. Mawawala tayo doon sa vision, mawawala tayo doon sa track. Ito yung track natin, no? Paano kung hindi na tayo gumagawa ng mabuti? Lalulus tayo sa track, nalulus tayo doon sa vision. Bakit? Napapagod na tayo eh. Pabigat na sa atin ang ministry. Pabigat na sa atin ang mag-evangelize dyan. Naging pabigat, pero hindi pa naman ginagawa. Tama. Ha? So mga kapatid, huwag tayong mapagod because there is a danger pag tayo ay napagod doon sa paggawa ng mabuti. May panganib, katulad ngayon sinasabi ng Panginoon, nagalit talaga ang Panginoon sa kanila kasi gumagawa sila out of ritualism na lamang. Nawawala na sila doon sa totoong aspeto, purpose, but ginagawa nila ang paghahandog. So dapat sa mga ginagawa po natin mga kapatid, we'll see to it na hindi po tayo mapapagod, na hindi po tayo magsasawa sa paggawa ng mabuti. Kasi mga kapatid, sabi nga po natin, once na tayo ay napagod, okay lang yan, di ba? Sabi ko nga kanina, yung mga taong yung mga tao sa labas, wag napagod. Well, meron din mga nakakapagpahinga. At kayang palitan ng pahinga ang pagod. Pero pag dito, tulad nito pinag-uusapan na natin, hindi na po ito physical na pagod, mga kapatid. Ito ay usaping puso at isip. Puso na. Kapag ang puso ko'y napagod. Hanggang ganun lang ako pa isa-isa, bigla ko lang naalala. Di ba may ganun? Pag puso na ang napagod, ibang usapan yan. Kasi hindi kaya yan ng isang tulugan. Hindi kaya yan ng 8 hours na tulog para masettle. At yun yung panganib. Kasi, again, mga kapatid, baka you will lose the vision.
Nawala na. Ang usapan nyo, mamahalin kita till death do us part, in sickness and in health. For richer, for poorer, till death do us part. Hindi ka dumating doon sa till death do us part dahil napagod ang puso mo. At pag ang puso ang napagod, hindi kaya ng 8 hours na tulog. Tama. Tama, mga kapatid. So dapat wag po tayong mapagod sapagkat ibang panganib ang dala nito. At ang sabi niya, nabubulok. So once nabubulok, mabaho, hindi ka aya-aya, hindi maganda, hindi ka tanggap-tanggap. Buti sana kung hindi ka tanggap-tanggap lang sa lipunan, bagkus hindi ito katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Amen? Mga kapatid, kaya again sabi nga, huwag po tayong mapagod. Ayan, number 3, lastly, sabi niya, kung meron pong panganib sa hindi paggawa ng mabuti, of course, merong gantimpala. Amen? Sabi niya, kasi ang gantimpala ng pananatili sa paggawa ng mabuti. Ano ang sabi doon? Galatians 6:9b, dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala. Now, gusto ko lamang pong doon sa tamang panahon. Kasi meron pong season, meron pong right timing ang Lord. Our timing is not God's timing, and God's timing is not our timing. Pero dapat lagi po tayong naka-align doon sa timing ng Lord. Kasi ang timing ng Lord hindi maaaring magkamali. Hindi mababago. Kaya sabi niya, kailangan nating panatilihin natin yung vision. We should be a vision keeper kasi in due time, there is a due time. Baka sasabihin nyo, Lord, ang tagal-tagal na, kailan ba yung due time na yan? Well, mga kapatid, wag tayong mapagod. Kasi sabi nga, ang mga farmer, bigla ko lang naalala, bagyo ngayon, may bagyong paparating, isama din po natin yan sa panalangin. Yung mga farmer, nakikita po natin kung paano sila nagpapagal sa pananim nila, kung paano sila mag-plow ng field, after plow, of course, bago pa nga ang plowing lang, may paglilinis pa, and then plow, and then sa kanila itatanim. Yung kanilang mga pananim, merong pag-culture na gano'n para panatiling siguradong tutubo ng maganda ang pananim. Para dahil sila ay umaasa na ito ay mamumunga ng marami at jackpot. Kikita sila, tiba-tiba. Pero mga kapatid, bakit nila ginagawa yon? Hoping nakikita sila. Pero there is no assurance. Bakit? Dahil pag dumating ang bagyo, panahon na dumating ang bagyo, nasaan ang ani? Inagos na ng baha. Inagos na. Dahil walang flood control na naganap. It is a ghost project. Kaya merong pagbaha, may pag-agos, may pagsira ng mga pananim. Pero nagpapatuloy sila. Di ba sasabihin ba nila, hindi na ako magtatanim ngayong season na to dahil wala na akong aanihin. Dahil babagyuhin na naman. Ganun ba sila mag-isip? Hindi. Despite na walang assurance na sila ay aani ng tiba-tiba, pero hindi po sila tumitigil sa pagpapagal sa pagtatanim. Pero tayo mga kapatid, laging merong assurance, laging merong pag-asa, sigurado kasi God is certain. At ang sabi ng Panginoon na dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala. Amen, palakpakan po natin ang Diyos. May assurance, pero bakit ka mapapagod? May kasiguraduhan, pero bakit ka mapapagod? Bakit ka titigil? Kung ang magsasaka nga, walang kasiguraduhan, hindi sila tumitigil. Ikaw pa ba na meron kang kasiguraduhan sa Diyos? Ba't ka titigil? Sabi, bakit yung nanay ko namatay na lang na hindi niya nakita, ganito, ganyan. Mga kapatid, again, sabi nga, hindi man natin makita sa mundong ito. Mawala man tayo sa mundong ito, pero pagdating sa langit, hindi yan mababaliwala.
May gantimpala ka sa Diyos. Every effort, sabi nga doon sa 1 Corinthians 15:58, naging ano na po natin yan, that every effort na ginagawa natin for the Lord will not put in vain. Hindi ito mababaliwala, mga kapatid. So kailangan po nating magpatuloy. We need to be a vision keeper no matter what, regardless of. Kailangan nating magpatuloy. Tuloy-tuloy na to, mga kapatid. Inumpisa na ng Diyos sa atin actually noong pa. Ngayon, sabi nga, ini-ignite ng Diyos yung fire sa puso natin upang i-remind tayo doon sa vision natin. At ito na yung panahon na to, at this time, wag po tayong sumuko. Wag po tayong tumigil. Wag po tayong patitinag. Dahil ang sabi ng Panginoon, sabi niya, sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala. Ito ay pangako ng Diyos, and it is, sabi nga po natin, certain, sigurado. Hindi natin pwedeng pagdudaan, bumagyo, bumaha, lumindol. Sabi nga po natin, God is always certain. Meron po tayong pagpapala na tatanggapin. At yung pagpapala, hindi ko na po gaano explain yan. Dahil sabi nga ni Pastor Mark, hindi po natin kayang sukatin, hindi po natin mabilang ang pagpapalang kayang ibigay sa atin ng Diyos. Tingin natin, saan mong gagaling pagpapala? Wala na ako lahat. Wala na. Again, sabi nga po natin, ang Diyos kaya niyang i-turn from nothing into something. From nothing into everything. Kayang gawin yun ng Diyos. Kikita mo ba ang mundong ginagalawan natin, ang paligid natin? Nilikaya ng Diyos sa pamamagitan lamang ng kumpas ng kanyang mga kamay at sa pamamagitan lamang ng kanyang salita. Hindi mo kailangan ng science sa Lord. Kasi sabi nila, dapat mayroong pagmulan. Ang mundo nga natin, walang pinagmulan eh. Sinabi lang yan ng Diyos, kumpas lang ng mga kamay niya. Ginawa yan ng Diyos. Mga kapatid, walang imposible sa Diyos. Kaya ang sabi niya, ang gantimpala ng Panginoon ay walang sapat sisidlan, walang sapat na sukatan, hindi mo mabibilang. Yun ang pangako ng Diyos. Hallelujah. Purihin ng Diyos. But again, mga kapatid, sabi nga, sa letter B, ilagay mo na yan, matatanggap natin ang ating gantimpala. Pero, lagi pong merong doon. Ano ang sabi niya? Ang sabi niya po doon sa binasa natin, sabi niya, kung hindi tayo susuko. Merong matatanggap ang gantimpala sa tamang panahon, hindi po period. Ano ang sabi niya? Basahin po natin ang sabay-sabay. Yun lamang po, mga kapatid. Yan po yung reminder ng Lord sa atin, matatanggap natin ang gantimpala kung hindi po tayo susuko. Magandang umaga po sa ating lahat. Hallelujah. Amang banal at makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat, O Diyos, sa iyong mensahe sa umagang ito. Salamat, Panginoon, dahil minsan pa, Panginoon, na-remind po kaming muli, O Lord, sa mga bagay na pinagagawa mo sa amin. Salamat po, O God, at ang dalangin namin sa umagang ito, pahintulutan mo, Panginoon, na ang bawat isa ay truly, Father God, mag-stay doon po, Panginoon, sa iyo pong panawagan sa bawat isa sa amin. At amin pong yakapin, amin po, Panginoon, na Lord, paalalahanin ang aming sarili sa iyong pangako that you will be with us always, Lord God. Na sa lahat, Panginoon, ng mga bagay na pinagagawa mo sa amin, alam po namin this is isa itong laban, Panginoon. Ngunit ang pangako mo, hindi mo kami iiwanang mag-isa sa labang ito. Ikaw ay laging makakasama namin. At Lord, sa mga pagkakataon na kung kami ay meron na pong espiritu na nais sumuko, you remind us once again, O Lord, of your promise. Sustain us, O God, at panatilihin mo na ang aming espiritu ay nananatili at pinapanatili ang mga bagay ng ayon sa pagkakatawag mo sa amin. At ito po ay ang paggawa ng mabuti at ang pagsulong ng kaharian ng iglesyang ito. Kaharian mo dito sa lupa, sa pamamagitan ng iglesyang ito. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen.